Nandito na po sa linya, kausapin po natin ang presidente nga ng CTAP or Confederation of Truckers Association of the Philippines, Ma'am Mary Zapata. Good morning po, Ma'am Mary. Ay, Miss DJ, morning. Si Good, Mr. Ted, good morning at sa lahat ng taga-subaybay. Morning. good morning po, Ma'am Mary. Ano po ang reaksyon po ng CTAP dito sa bagong kautusan ng DOTR na nagsasabi pong lahat ng PUV drivers, kabilang po dyan ang mga truck driver, kailangan ng sumailalim po sa mandatory drug at alcohol testing every 90 days? Well, DJ, bago lahat, nalulungkot kami sa mga nangyayari na yan, lalo na yung sa side ng mga nadidiktima. Pero dun sa move na yan ng DOTR na magkakaroon ng drug testing every 3 months, okay lang yan para sa amin dahil in fact, there are a lot of trucking companies who are doing already that kind of practice. Kami, in our company, we are doing that surprise without knowing by our driver na mag-a-undergo sila. So, pag may mga pagkakataon na hindi nakakapasa sila, may mga suspension talagang nangyayari at undertaking na they will not do that again. Nangyayari kasi ito ng ganyang sitwasyon because, as you know, ito yung laging sinasabi namin sa inyo at the very start, ang laki ng problema namin tungkol sa mga driver because there is a shortage, especially on truck drivers because as you know, yung mga driver na yan talagang specialized, ang kanilang articulation of the license is 8. So, malaking problema ito. It is really a big problem on the industry. Yun naman sinasabi na shorten driving time. Mhm. Well, ganito yon. Ang sa aming side on the truckers, hindi naman continuing yung driving namin. Ang pinakamalaking siguro sa Metro Manila, lalo na kung affected ka ng traffic, siguro from Manila to Cabuyao or from Manila to Bulacan, siguro naman yon it will not take 4 hours unless matraffic ka. Ang malaking hindi naman natin po pwedeng sabihin delikado. Nasa kalye ang aming mga driver, especially dito sa approaching the port because of the problem of getting in and out of the port. Natatambay ang ating mga driver dyan even more than 4 hours. Naka-standby pero hindi tumatakbo. At pagdating naman natin sa deliveran, nakapahinga din sila doon dahil habang nagdidiskarga, pwede silang magpahinga at pwede silang matulog. Mhm. If that requirement will be implemented, that the truck should have 2 drivers at least, Mhm. malaking problema yan talaga. I can say it is a very, very big problem in the industry. Oo, kasi nga sinasabi niyo po, kumbaga yung mandatory alcohol and drug testing, wala kayong problema doon kasi ginagawa niyo na yan ngayon. Pero ito pong sinasabi nila na 2 drivers shifting every 4 hours, doon magkakaproblema dahil nga po sa kakulangan ng mga truck driver. So paano po kaya tutugunan ng CTAP ito pong requirement na ito ng DOTR sa ngayon? Well, in fact, we have a letter sent already to Secretary Vince Dizon yesterday because of several issues, especially with TFRB, LTO, granting all of these requests namin on how we can produce additional drivers. Pero wala pa yung mga memorandum circular silang ginagawa at on the way pa kami. Kasi nga yung pagkuha namin ng driver na 8 ang articulation, mayroong 4 years maturity bago ka makuha from category 2, category 4, bago ka makapag-8, iintayin mo pa yung 4 years maturity. Yun yung iniaapila namin sa kanila na if our finances are being allowed or certified by our drivers na pwede na yang mag-drive at we can submit them sa TESDA for additional
information or ma-determine yung kanilang kaalaman, pumapahayag kami at ang hinihiling namin sa kanila, huwag nang mag-intay ng 4 years maturity para magkaroon kami ng extra drivers at mag-fulfill doon sa kakulangan. Ang sabi namin dyan is, our argument is that hindi naman namin papayagan o kung hindi na oobserbahan namin at isi-certify din ng driver namin na kaya nang magmaneho yung truck namin kasi ang halaga niyan is mahigit pang 4 na milyon plus yung kargamento nung kung sakaling madamage is a multi-million worth of commodity. Yung pong sinasabi nyo na 4 years sa paghihintay, doon po ba sa liham nyo naka-indicate kung ilang taon ang gusto na lamang po sanang mangyari ng CTAP? Yes, mayroon na kaming mga preliminary discussion, but it is always na para bang there is an agreement in principle, pero mabagal nga walang action. Wala pa ring So, action. we keep on following, kaya nga we elevated na sa Office of the Secretary, baka si Secretary Vince, alam mo naman yan, Mr. Superman, kaya. So, baka makatulong siya sa industriya at gusto naming maipaabot sa kanya yung nitty-gritty ng problema sa industry ng trucking. Simula po ba nung pag-upo ni Secretary Vince Dizon, nagkaroon na po ba kayo ng dialogo sa kanya? Grupo po ng mga Nakakalungkot. truckers? Oo. Nakakalungkot hindi pa kami mapagbigyan. This is our second letter, if not mistaken. May 3 na kami o 2 sulat sa kanya requesting for a meeting para nga maisa-isa natin ito. Noon kasi, nung unang letter natin, we understood na he is quite busy because bagong assume na siya sa office and you know naman how the work at the OPR at the load also of the work. Pinagbigyan namin ito, nagkaroon kami ng follow-up, and yesterday nagkaroon ulit kami ng follow-up letter, and I suppose it had been received and sana napagbigyan ng pansin yan because of these several incidents happening at the road accident. Opo, Ma'am Mary, bukas po nangako ang kalihim ng DOTR to be present in our studio at as early as 6 a.m. Siguro po, kung mamarapati nyo, maaari po naming bigyan siya ulit ng kopya nitong liham po ninyo. Kami na mag-aabot. Baka lang ho talagang sobrang dami ng kanyang mga request for meetings at hindi po ito nabibigyan ng pansin. Hindi ho naman sa pinangungunahan natin siya, no? Pero baka po maging tulay din kami, ma'am, para po mapansin itong inyong request nga na napaka-importante din para maunawaan niya ang inyong industriya, Ma'am Mary. Mr. Ted, pag nagawa natin yan bukas, napakalaking tulong at role na naman ito ninyo para supportan kami. Opo. Sige, ma'am. Ganito, kasi yung pong concern ninyo sa kakulangan ng drivers, ang pagkakaalam ko po dati, matapos nga tumama yung pandemic, nagkaroon na din po ng shortage sa mga bus drivers Kasi nga din po, hindi rin basta-basta yan. Lalo na mga bagong bus ngayon, ang halaga din niya na hindi bababa po sa 4 na milyon, di ba? And then yung hawak mong pasahero. So, sa inyo ho bang palagay, ma'am, ano ho talaga ito, malawakan? Nakakulangan ngayon sa mga professional drivers po na ganito nga ang uri ang mga minamaneho na maaring matugunan ng gobyerno sa pamamagitan po perhaps ng TESDA at ano pa hong mga pamamaraan kaya kung sakasakali po? Mr. Ted, actually, marami din namang driver pa dyan. Siguro, if we remember right, siguro mga 10 years ago or 14 years ago, before the several policies being implemented at the port, at before na napakadaming mga manghuhuli sa kalsada, ang nag-i-enjoy kami ng presence of quality truck drivers. But because of the situation na nai-encounter nila along the way at dito sa out of the port na nag-i-standby sila for so long at naghihintay ang makina, mainit ang araw, they prefer to be Grab driver or they shifted to other endeavors. Kaya ngayon,
trying to explain again with those drivers na baka nga sakali na matutulungan na kami ng gobyerno ngayon dito sa Manila, yung mga enforcers na nagbibiktima sa amin noon, nung mga nakaraang rehimen, yan ay naremediuhan na through Secretary Abalos before and through Mayor of City of Manila na si Mayor Hani Lacuna. So, yun, nabawasan na yun. Ang aming problema ngayon nandito is yung return ng MC, yung maraming manghuhuli, mangkukutong doon sa saulian namin ng mga empty containers. Bago ka makasauli ng empty containers, gagastos ka ng more or less 2.5 at ang waiting time doon is 8 hours na ang truck mo umaandar dahil hindi mo pwedeng patayin ang makina dahil ma-re-wrecker ka. Ganun naman po, medyo malalim din itong problema ninyo. Kaya apektado rin nga yung kautusan na hanggang 4 na oras lang dapat nagmamaneho yan. Kasi wala doong klarifikasyon eh. 4 na oras na nagmamaneho, kasama na ba traffic doon? kasi yan ba, kilometro ba pinag-uusapan natin dito? Yung biyahe mo ng kilometro? O kasama, kung 2 oras ka nga naman sa traffic, o 2 oras ka na lang. Paano yung mga ang biyahe probinsya? Opo. Naipit ka sa traffic sa Metro Manila. Pagpasok mo ng Balintawak, tukod ka na kaagad. So hanggang dumating ka ng Cubao, 3 oras ka na. Di ba? Yan yung mga di ba, Okay. Sir Ted, sa YouTube, pagka nagbabas tayo doon, di ba, titigil sa gasolinahan o kaya sa restaurant para ma-stop kasi very strict sila doon sa ganon. So, Opo. pero kompleto doon ng mga mechanic. Pero ito, open kami na pag-usapan ito Opo. at baka this will be the key na ma-solve yung ibang problema namin sa kalsada. Opo, sige po. Very, very well said, ma'am. At muli po, hindi natin ito, kumbaga, sinusuportahan natin, tayong lahat po, Yes. itong mga reforma na gustong ipatupad mismo ng pamahalaang Marcos through DOTR para nga po sa kaligtasan nating lahat. Ang atin lang po dito nga ngayon, kung maaari din mapakinggan itong mga sektor na ito para sa mas maayos na pagpapatupad ng naturang regulasyon. Gayon po yun, Ma'am Mary. Yes, sa dialogue kasi Mr. Ted and Ms. DJ, doon mababalangkas ang nitty-gritty ng source ng problema and what is acceptable solution to it. Opo. Sige po. So, Ma'am Mary, yung sulat nyo, kahit na pong kopya man lang, kasi so far naman, nag-confirm sa amin si Secretary Tomorrow. Sana nga po matuloy ito kasi marami din tayong katanungan at gusto rin po namin magamit po ang aming pong himpilan para po sa pagtulong sa gobyerno na maipaabot po ang informasyon sa ating mga kababayan. Yes po, we will be looking forward to that tomorrow morning. Opo. Salamat po, Ma'am Mary. Mabuhay inyong hanay. Salamat po. Thank you. Si Ma'am Mary Zapata po, ang presidente ng Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP. True FM.